Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa mga dabarkads and syempre sa Itbulaga. So, unahin natin ang tungkol dito sa mga singing queens natin, particularly po dito kay Samantha Rascal. So, nakita ko po kasi sa Instagram story ni Samantha na ibinida niya po dito yung pagpapa-autograph ng isang fan sa kanya, pinapirmahan po ng isang fan yung suot niya pong damit mga kadabarkads, and makikita nga doon yung mukha ng isang SQ natin. Siguro panapan po ito ni Samantha Rascal. So nakakatuwa lang mga kadabarkads dahil ang mga singing queens natin simula po nang tumapak sa Itbulaga talaga naman pong sumikat, nakilala na at naging parte na din po ng mga hinahangaan ng dabarkads natin. Hopefully mga kadabarkads magkaroon sila ng isang endorsement or isang TV commercial na mapapasama po sila. Hoping lang naman mga kadabarkads, at hindi naman po masama na mangarap ng ganito kataas para sa mga SQ natin kasi sobrang talented naman at magaganda po ang mga SQ natin. Samantalang next topic naman po, pag-usapan natin itong inilabas na statement ng isang netizen dito po sa Facebook tungkol ito sa anak po ni Bossing Big Soto. Sabi dito ni Prince Umpad, "I'll be honest, hindi ko iboboto si Mayor Vico Soto. Why? Kasi hindi naman ako registered voter ng Pasig. But if I were siya agad, no need to think twice." Back in 2020, he stated regularizing city workers na mahigit 20 years ng contractual. This year, he finished the job. Wala nang naiwan na kontraktual sa mga empleyado nating mahigit 20 years nang nasa serbisyo. Sabi niya, "This is the kind of leader na hindi kailangang mag-ingay para mapansin, pero gumagalaw para may mangyari. Imagine if someone like him led on a national level, walang palakasan. Just leadership that actually respect the people." Sarap siguro maging Pilipino. So, on point ang post na to ni Prince Umpad. Actually, mga kadabarkads, marami pong mga taga-karatig lugar ang naiinggit po sa Pasig kasi dahil kay Mayor Vico Soto nga po, na kung saan hindi kurakot, gumagalaw, hindi siya nag-iingay, basta gumagalaw lang siya. Makikita nyo na lang, may pinapagawa siyang ganito, 'di ba? Marami na pong naitulong ni Mayor Vico Soto sa Pasig at alam na alam po 'yan ng mga taga-Pasig. Kaya sa mga taga-Pasigueño diyan, ako po, mag-isip po kayo kung lilipat pa kayo ng iboboto ninyo. Kasi bihira lamang po ang merong Mayor Vico Soto. Next topic naman, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol dito kay Miles Ocampo. Di po ba na-post ng APT Entertainment yung tungkol doon sa pagsisimula po ulit ng Emoji Nation? Nakita natin doon na wala po si Miles Ocampo. Sa mga nagtatanong kung ano daw ang issue ni Miles, bakit daw inalis ito, wala naman pong issue mga kadabarkads doon, kundi marami lang nakapansin na bakit wala doon si Miles Ocampo. Pero kaklaruhin lang natin na okay po ang relationship ni Miles and syempre ni Maha Salvador. And isa pa mga kadabarkads, busy din naman po si Miles Ocampo and pagkakaroon siya ng new project under APT. Kaya sana po tapos na ang issue dito. Meron pa kasing ibang nagpapahaba, diba? So nasabi na naman natin na okay ang relationship ni Maha and ni Miles Ocampo. Period. Yun na yun. Doon na magtatapos yun. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa isiniwalat po ni Miles Ocampo. Sabi kasi dito sa isang write-ups mga kadabarkads, inamin ni Miles na napag-uusapan daw na po nila ni Elijah ang tungkol sa kasal. Sabi ko nga, yun yung sabi ni Miles, sabi ko nga hindi naman kami magkakabalikan kung hindi namin nakita yung isa't isa. Kung hindi namin pinipili at minamahal ang isa't isa. Hindi naman daw sila nagmamadali sa ngayon. Pareho kaming marami pang gustong gawin, pareho pa kaming marami pang gustong patunayan sa industry. Alam namin na we'll get
there. Pero right now, ini-enjoy muna namin ang isa't isa at trabaho. Aminado si Miles na may ibang couples na kahit na matagal nang magkarelasyon ay hindi nauuwi sa kasalan. Pero di ni Miles, naniniwala pa rin siya sa long-term relationship. Nasa inyo naman iyon ng partner mo kung pareho niyang pipiliin ang isa't isa. Diba may mga days naman na stress kayo, pareho sa work nyo, pero kung nandyan kayo for each other, kung pareho niyong pinipili ang isa't isa. So sana sila Miles at Elijah na po yung magkatuluyan, ano? And sana mahalin po ng sobra ni Elijah etong si Miles Ocampo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime host na inulan po ng batikos. Bakit kaya? So, sino ba yan? Walang iba kundi po itong si Vice Ganda. Sabi nga dito, hindi nagustuhan ng ilang netizen sa ginawang pag-endorso ng unkabogable star na si Vice Ganda sa senatorial aspirant na si Benhur Abalos. Kamakailan ay nag-post ang It's Showtime host sa kanyang social media page ng kanyang pagsuporta sa dating Department of the Interior and Local Government or DILG. Sabi dito, kaysa naman yung mga walang kwenta ang pumasok sa top 12, dito na ako sa number 1 Abalos Benhur. Mababasa sa video post ni Vice Ganda. Hindi naman napigilan ng mga madlang people na mag-react sa ginawang pag-endorso ng komedyante. Sabi po ng mga komento doon, no, ay bahala ka dyan Vice Ganda. Sabi pa ng isa, trabaho lang daw mga boss. Pass po muna bye, sorry meme, big no. Sa kabila ng mga natanggap na komento ay tahimik pa rin tungkol sa pangyayari si Vice. Samantalang nagpasalamat naman si Abalos dahil malaking bagay ang ginawang pag-endorso sa kanya ng kapamilya star. Sabi po dito, sa mga huling araw ng kampanya, hindi po natin akalaing makakatanggap tayo ng ganito kalaking suporta. Maraming salamat sa nag-iisang unkabogable Vice Ganda. So yan po yung dahilan mga Kadaver Cats kung bakit inulan po ng batikos itong isang noontime host ng It's Showtime, katapatan pong programa ng Eat Bulaga. So mabuti na lamang ang Eat Bulaga, no? Kay Tito Sen lamang ang suporta po nila mga Kadaver Cats. Kaya wala silang pambabatikos na nakukuha. Siyempre kay Tito Soto, tapos kay Lacson, yan po ang suporta ng mga Dabber Gods natin kasi magkasanggan dikit po si Tito Soto and itong si Ping Lacson. So kayo po mga Kadaver Gods, sino po ang iboboto ninyo sa pagkasenador? I-comment nyo nga dyan mga Kadaver Gods yung 12 na bet ninyong iboto sa botohan. So paano mga Kadaver Cats, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.